Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Reyna ng langit, magalak ka. Alleluia. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia, Ay nabuhay na magmuli na gaya ng kanyang sinabi. Alleluia. ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria. Alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyok na anak na si Jesucristo Panginoon namin, ay minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtam namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinaw na mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya'y makapili, mapagilog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa banyang pagkatao, sa buhay niya sa mundo, inihayag kanyang puso, tinig ng Ama nating Diyos. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang liyayang pangako niya, sumilay na. Dakilang liyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo ngayon ay nasa ika-6 na linggo ng pagdiriwang natin ng Pasko ng Pagkabuhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo
kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaligtasan, kaloob sa lupa'y kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rin ng langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, kung anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang manal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Taliwas sa lumang paniniwala ng mga Hudyo na sila lamang ang maliligtas. Pinagkalooban ng Espiritu Santo ang mga hentil ng biyaya ng kaligtasan. Tinanggap ni Pedro ang katotohanan ito at hindi siya nagdalawang isip na binyagan ang mga hentil. Pagbasa mula sa mga gawa ng apostol. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatiran sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, tumindig kayo. Ako'y tao ring tulad ninyo. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hentil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pang makahadlang na binyagan sila sa tubig? At iniutos niyang binyagan sila sa pangalan ng Hesukristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na matili roon ng ilang araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon, Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayan. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayan. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay.
pagkat yung ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoon, nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoon, nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay bulong galak na purihis sa pag-awit. Panginoon, nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoon, nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Sinusupil ng pag-ibig ang pagkamakasarili, puot at masasamang palagay sa kapwa. Hindi lamang nagmumula sa puso ng tao ang pag-ibig, kundi sa Diyos rin na siyang unang umibig sa sangkatauhan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak, upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa iniibig natin ng Diyos, kundi tayo ang iniibig niya. At sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Tutupad sa aking aral, Ama't ako'y mananahan. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos
ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at tumirang sa inyo, upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating pong misa ay para sa ika-6 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. At sa susunod pang linggo ay atin na pong ipagdiriwang ang kanyang pag-akyat sa langit. So, 6 na linggo na si Kristo ay nagpapakita pa at patuloy na gumagala, no? Kumbaga, para samahan, alalayan ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga inaatasan na magpahayag ng mabuting balita. At muli, ang mabuting balita ay si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Yun ang mabuting balita. Pero bago siya umakyat sa langit, no, sa konteksto po ng ating pagdiriwang, ito ang kanyang habilin muli na ipinapaalala sa mga alagad. Ang kanyang utos, hindi lang basta habilin, kundi yung habilin na tandaan ninyong mabuti ang utos na ito. Mag-ibigan kayo. Ibig sabihin, magmahal kayo. Dahil hindi magiging madali ang kanilang kaharapin, maraming susubok sa kanila. Pahihirapan sila, kukutyain sila, para umabot sa punto na mas mamayani ang galit kaysa sa pag-ibig. Kaya bago pa mangyari ang mga ito ay pinaalalahanan na ni Jesus ang kanyang mga alagad. Utos ito, umibig ka. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, magmahal ka. Sige nga, tingnan nyo nga ulit yung mga katabi ninyo. Kung masaya ba yan? Masaya ba? Kayo mga nakakasama ng mga kayo, no? Nakakakilala. Nararamdaman nyo ba yung saya niya? Ha? Ramdam nyo ba? At saan nang gagaling yung saya? Sige nga. Saan nang gagaling yung saya? Yung alam nyo naman na kahit mahirap ang buhay, kahit nahihirapan siya sa buhay, at ano yung mga nagpapahirap? Pwedeng nagpapahirap sa kanya yung kanyang pamilya. Pwedeng nagpapahirap sa kanya yung kanyang asawa, yung kanyang anak. Pwedeng ang nagpapahirap sa iyo, magulang mo. Pwedeng ang nagpapahirap sa iyo, yung lipunan. Pwedeng nagpapahirap sa iyo, yung boss mo. Pero kahit mayroong ganito, no, na mga pagpapahirap, ang hindi nawawala sa iyo ay yung saya. Yung nakukuha mo pa rin, maging masaya. Diba? At kung ganun ka, kung ganun ang iyong disposisyon, marahil ay dahil nagpapatuloy kang magmahal. Kaya nga sabi ni Kristo, di ba? Sinasabi ko ito sa inyo para makahati kayo sa kagalakan ko. Pero mo, no? Kagalakan. Hindi lang basta saya. Galak, kagalakan ko.
At kapag nakahati kayo sa kagalakan ko, ang sabi naman ni Jesus ay, magiging lubos din ang inyong kagalakan. Magiging masaya din kayo. Kaya nga ito ang utos ko, magmahalan kayo. Magmahal ka. Yan ang utos niya kung gusto mong maging masaya. Naintindihan ba? Kaya lang sasabihin kasi natin, ang hirap naman, Father, maging masaya. Kasi nga, mas iniisip mo, mas inaalala mo yung sakit. Kaya tuloy, saan ka dinadala? Sa kalungkutan. Lalong-lalo na kapag ang minamahal mo ay sinaktan ka. Lalong-lalo na kapag ang minamahal mo ay hindi ka rin minamahal. O hindi ka naman pala minamahal. Pero ano ba ang utos ni Jesus? Magmahal ka lang. Di ba? Magmahal ka lang. Kasi nga, ang pagmamahal ay hindi naman naghihintay ng kapalit. Pero, masaya din naman yung kapag minahal mo at minahal ka din, ay di okay. Pero kung i-insist mo, ipipilit mo na mahalin ka, hindi ka tunay na nagmamahal. Ganyan ang ginawa ng Diyos sa atin eh. Minamahal tayo ng Diyos. Pero andun pa rin yung kalayaan na ibinibigay sa atin, mahalin mo ako. Kung ayaw mo, okay lang. Pero magiging malungkot ang buhay mo. Pero kung mamahalin mo ko, tatanggapin mo ang pagmamahal ko at magmamahal ka rin, magiging 100% yung kagalakan mo. Naintindihan ba? Ito mga teenager dito, naintindihan nyo ba? Yung tunay na kahulugan ng pagmamahal. Yung pagmamahal sa level ninyo. Yun pa lang muna. Minsan kailangan din no? Nagle-level yung ating pagmamahal eh. Kapag mga bata, saan kayo hinihingi? Saan kayo tinatawag na magmahal? Magmahal kayo sa pamilya. Magmahal muna kayo sa magulang. Hindi yung magmamahal kayo ng jowa. Hindi yun yung pagmamahal na sinasabi ni Jesus na, sabi ni Kristo, inuutusan daw kami na magmahal kami. O kaya, teenager pa lang, buntis na. Kasi yung pangunawa, ay magmahalan daw po eh. Sa inyo, sa level ninyo, pag iniintindi na mabuti, ang sabi ni Jesus, magmahal ka. Sundin mo ang iyong mga magulang bilang tanda ng pagmamahal mo sa Diyos. Kasi ang Diyos ang nag-uutos na igalang mo ang iyong mga magulang. Kung natapos na kayo dyan, okay, nag-level up. O kayo naman, mga, ano bang tawag sa'yo? Matatanda na o ano? Tumanda na, o yung mga tumanda na. No? Yung mga professional na, ayan, mas madrama yung mga professional na. No? Na ang pagmamahal laging kapalit. Ano ang kapalit ng pagmamahal? Katawan. Kung mahal mo ko, ibigay mo sa akin ang iyong katawan. Yun na nagiging basihan. O kapag wala na, wala na. Wala nang pagmamahal. Doon na, next level. Yung mga mag-asawa na, mga nag-asawa na. Ang utos niya, lalo na nung umarap kayo sa altar, magmahalan kayo, manatili kayong tapat sa isa't isa. Dalawa kayong sinabihan, maging tapat sa isa't isa. Hindi naging tapat yung isa. Susunod ka ba na hindi maging tapat? O masusundin mo ang Diyos na magiging tapat ka? Kung hindi naging tapat, hayaan mo na. Huwag mong hayaan yung saya mo, yung kaligayahan mo, dalhin niya. Na ikaw, habang, di ba minsan, no, parang sila nagpapakasaya, ikaw nagpapakalungkot. At ano ang nangyayari? Nabubuhay ka sa paghihiganti. Nabubuhay ka sa galit.
Nakukuha ba? Sa mga magulang, no? Minsan may umaabot sa punto, no? May mga anak na hindi marunong rumespeto. May mga anak na nagpapabaya sa inyo. Pero ang utos ng Diyos, mahalin pa rin sila. Kasi nga, ang pagmamahal, ang nagmamahal, nagsasakripisyo din. So, kala nyo yung kagalakan na hinahanap natin ay kapag mahal mo ko, mahal kita, edi happy-happy tayo. Hindi pala doon. Yung 100% joy ay yung mahal kita, kahit saktan mo ko, kahit pagpalit mo ko, magmamahal pa rin ako. Yung hindi magugunaw yung mundo ko dahil lang hindi mo ako pinanindigan. Hindi magugunaw ang mundo ko dahil lamang binaliwala mo yung pagmamahal ko. Hindi. Magpapatuloy pa rin ako na magmahal. Kasi naiintindihan natin yung tunay na kahulugan ng pag-ibig ayon sa ipinakita ni Jesus. Ayon sa ginawa ni Jesus. Hindi naging kawalan kay Jesus o sa Diyos ang hindi siya mahalin ng tao. Malaking kawalan sa tao yung hindi niya maramdaman na mahal siya ng Diyos. Kaya sa mga namumuhay sa kalungkutan, pinili niyong maging malungkot kaysa ang maging masaya. Kayo yan. Hindi na kasalanan yan ng mga taong nanloko sa iyo. Hindi na yan kasalanan ng mga taong nang iwan sa iyo. Hindi na yan kasalanan ng taong minahal mo. Ikaw na yan. Ikaw lang yan. Kaya kung bukas malungkot ka pa rin, wala na tayong magagawa dyan. Doktor na ng utak ang kailangan mo dyan. Hindi na yung puso ang problema dyan. Utak na ang problema dyan. Kung pagninilayan natin ng mabuti itong sinasabi sa atin ni Jesus, utos ito. Hindi ito request. Utos ito na kailangan natin sundin kasi alam ni Jesus, gusto natin maging masaya. At kailangan mong maging masaya. Dapat kang maging masaya. Mangyayari lang yan kapag ngayon nagdesisyon ka, magmamahal pa rin ako, mamahalin ko pa rin yung taong nagdudulot o nagdudulot ng kalungkutan sa akin dati, kahapon, kanina, nung 1 taon, nung 10 taong makalipas na. Pero ngayon, mas pipiliin ko ang magmahal. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Noon magmumulang paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ating dadasalin ngayon ng sabay-sabay ang oratio para sa biyaya ng ulan at sa ating pong kinakaharap na krisis ng sobrang init. Sabay-sabay po. Ama naming mapagmahal na lumikha ng sangkatauhan at sanlibutan at ng mga kahanga-hangang kalikasan na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha.
Mapagkumbaba kaming sumasamong ipagkaloob mo na ipagadya kami sa matinding init na bumabagabag sa mga tao ngayon. Umahad lang sa mga gawain at nagdudulot ng mga panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa. Mapigil ang napapipintong krisis sa tubig at kuryente, at patirin ang aming mga uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon ng iyong bayan ay maging abala sa mabubungang gawain at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kapanatagan at kaginhawahan. Diyos naming maawain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha at tubugin mo kaming maging mapagmalasakin para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkakatiwalaang tagapangalaga ng iyong nilikha upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at paglulustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, imukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, ipinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin ipinamimintuho namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin, ang bayan labis niyang minamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, Ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Panginoon, aming alay, itong alay at tinapay sa altar mo. Tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay.
Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Oong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Dante at Esteban na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen.
mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at diadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit
sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko ring ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya kung dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mong lagi at kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga may kaarawan sa buwang ito ng Mayo, pari pong pumunta sa harapan para sa espesyal na panalangin at pagbabasbas. Mga may birthday sa buwan ng Mayo. Diyos ng sanglilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin ng mga kapatid naming ito na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa niya ang darating na mga masayang taon. Lahat na ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Muli po, happy birthday sa inyong lahat. Muli, salamat po sa inyong mga pledges nitong nakalipas na buwan ng Abril at sa inyong pong patuloy na pagsuporta, pagpapadala ng donasyon sa GCash at sa ating pong bank account. Maraming salamat po. At nagsimula na po noong May 1 yung ating pag-aalay ng bulaklak o yung Flores de Maria, kung saan yung mga bata po ay tinuturuan natin magdasal, binibigyan ng katisismo, pagkatapos ay mag-aalay ng bulaklak at siyempre binibigyan natin kahit papano ng pammeryenda. Kaya sa mga gusto po na mag-sponsor
ng bulaklak at pamerienda sa mga bata, makipag-ugnayan lang po sa opisina ng ating parokya. So buong buwan po ito ng Mayo at magtatapos po ito yung culmination ng Santa Cruzan. At sana po ay suportahan po natin ang gawaing ito. At pagtapos ng misa, mayroon po tayong parish formation. So manatili po yung mga wala pong gagawin at paki-message nyo na mga miyembro ng mga ministries and organizations para po sa ating parish monthly formation. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi. Good evening, Father. Humayon at ipahayag kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ng lupa, sa panahon ng anisagana, sa panahon ng digmaan at kahulugan, sa panahon ng kapayapaan, humayon at ipahayag kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig